ni-revive lang po ako. Then, nung nalaman ko na diabetic ako, sabi sa akin ng doktor, akala ko before na inatake ko sa puso kasi bigla akong bumagsak eh. Then after that, nung nalaman ko, nag-shoot up ang sugar ko 400 plus. Wow. So doon ko nalaman diabetic ako. Fast forward, na cure naman siya with maintenance. Hindi naman siya na-cure, pero doon pa rin siya. In fact, nag-start ako sa metformin, pero nag-end up ako sa 5 maintenance medicine. Including nung August na ng 2020 kasi nag-shoot up na rin yung CREA ko. Nag-800 pa sa creatinine ko. For the same reason na for long taking of maintenance medicine, ang nasisira yung kidney and liver natin. And yung lifestyle, sobrang laking factor kasi yung lifestyle. I was a heavy drinker before. Lalo nung dumating yung pandemic. Kasi imagine lahat na wala sa'yo. At the middle of the night, naghahanap ako ng beer, naghahanap ako ng tapos just to makakalimutan ko lang yung depression ba. So ganun yung nangyari. Naging daily lifestyle ko na ganun. Tapos araw-araw, parang tinanggap ko na sa sarili ko na ganun na lang yung magiging buhay namin. But, kaka-ganun ko naman, kaka-work ko, nakapag-provide naman po ako sa family ko. Plus, nakabili po ako ng motor. Because of my business, small business. Yun po, mas lumaki, mas lumawak yung network ko. Kasi nakapunta na ako, deliver ko ng bagnet sa iba't ibang towns. So kakamotor ko, doon ako tinamaan ng bato sa binte na nagsimula lang po siya sa guhit. Then, nung nagkakaroon na siya ng mata, unti-unti, sabi nung isang kaibigan ko, diabetic ka ba? Sabi ko, oo. Ingatan mo yung sugat mo. Parang siya. Kasi hindi yung meron siyang na nasa loob na hindi talaga siya gumagaling. Then, nung una parang nilalagyan ko siya ng mga pinisilin, yung mga old school na pero nothing happens. Hanggang nung lumaki-laki na siya, tapos sa time na nagpa-check up ako sa doktor, ang sabi sa ng doktor, huwag ko siyang babasahin, lalagyan ko lang siya ng virgin coconut oil, tapos lalagyan ko ng topical ointment. Alam niyo, ladies and gentlemen, nothing happens. Kasi, alam niyo kahit gano'n yung nangyayari, hindi ko nababago yung lifestyle ko. Ang gano'n na ako, sige pa rin ako, wala akong pakialam. Ang naging factor kung bakit na parang nagkaroon ng turning point na na-introduce sa amin si Portier nung time na yon. Buti alam na ng wife ko yung 2019. So fast forward, August of 2020, yung paa ko, nagkaroon na ng water retention. That's the time na nag-800 plus yung creatinine ko. Ang sugat ko, nandito lang po ang sugat ko, pero nagkaroon ng butas dito. Yung butas na yon, may nanang lumalabas na foul smell. Kung nandito tayo sa loob ng kwarto, di kita tagal. Parang amoy patay na daga. Ganun siya yung Then, ang lagnat ko, 39, 40. Ganun na yung lagnat ko. Nung time na yun, August of 2020, nung sabi ng doktor, yung paa mo, pamputol na. So, i-amputate po dapat yung left leg ko. Imagine, in-announce po ng doktor yon, 2 weeks na lang manganganak na po ang asawa ko September 8. So sabi ko, Lord, ano pa ba? Lahat na ng problema, binagsak mo sa amin. Ibagsak mo na lahat. Sabi ko gano'n. Even ang sabi ng wife ko, gusto mo, ako na lang pumutol niyan eh. Kasi nung doon time na yon, yung wife ko, ginawa niya ng paraan na maka-acquire ng isang bote ng Portier. Binibigay po sa akin ng wife ko. Ito, imagine niyo po, for the first timers, ganito po katigas ang ulo ko. Sometimes ganito rin po tayo. Binibigay po sa akin yung Portier na sabi ko doon sa asawa ko, ibalik mo yan. Sayang ang pera natin dyan. Ang laman ng isip ko, paputol pa rin po yung paa ko. Alam niyo po, ngayon ko lang nare-realize na pag pala maliit na sugat lang, hindi gumagaling. Pagpuputol mo, sabi ng wife, pagpuputol mo pa yan, open mo dyan.
Alam mo ba na walang tumatagal pag pinutula ka na? Itong kung na-realize, mahal naman, wala akong asawa. Doon na. Kidding aside, ito po. Yan, kidding aside. Ito po, kasi masyado na kayong nagiging seryoso eh. So, pero di po joke yun. Ito po yun. Na-appreciate ko kasi yung time na yun, na siguro kung gusto niya pukutusan niya na ako, tigas ang ulo mo. Kasi yung time po na yun, ano yun, in our life minsan, dasal tayo ng dasal. Correct. Lord, po, gawa kayo ng sign or gumamit kayo ng tao, ganyan. Nasa harapan mo na, ayaw mo pa because problemado ka. Hindi alam ni Lord kung ano ang ibibigay niya sa'yo sa tigas ng ulo mo. So, now I realize kung bakit ganun ka-willing yung asawa kasi gano'n siya ka-confident. Not knowing, nung mga panahon hindi ako sumasama sa kanya, nagpupunta sila ng Baguio, meron siyang isang client na hindi nakakalakad because of sciatica. Nakalakad. Meron silang client na yung nanay dinala sa hospital na bedridden na, tapos yung nilagay sa ilalim ng dila, yung nakapagsalita ulit, nakatayo ulit. Hindi ko alam. So, gano'n siya ka-confident sa product. So, dahil wala po akong magawa, manganganak po ang asawa ko. Alam niyo po, kahit malaking lalaki ako, takot po ako sa injection. Kaya ako nung time na yon, sabi niya, sige, pag ikaw napunta sa at hindi ka nakalabas, COVID ka, eh, takot ako ma-intubate din. Kasi baka may ako nung gawin sa doon ako natatakot. And isa pa sa dilemma ko, lalabas ang asawa ko, na sila lang at yung anak ko, ako hindi ako kasama. Di ba? So, that's the time that I realized kung ano yung ginagawa niya para sa akin. Kaya, yung time na yun, kaya ko na-realize yun kasi nga, doon ko nakita, after a week of taking the product, alam nyo, ladies and gentlemen, nawala yung lagnat ko. Pangalawa yung false nail nabawasan. Yung pagmamaga ng paa ko, umimpis. That's the time na nagkaroon ako ng chance na maging interesado sa product. Remind you interesado pala. Wala pa akong balak gawing full time. Pero pinag-aralan ko siya. 2 months of taking, doon ko nakita na-close yung sugat. Wow. Hindi na po sa ako. Don't be excited kasi noong time na yun, marami nakakita sa paa ko, tinatanong ko anong ginagamit mo. Hindi ko po alam. Basta yung capsule na maroon na binigay ko sa asawa ko. Gusto yung take niyo po. Ayun. Tapos sa time na naging maayos yung case ko, naging maayos yung paa ko, and naging confident ako na i-share siya sa lahat ng mga kilala ko. And doon po nag-start yung kwento po na yung mag-asawa. Kaya po napunta kami sa viewing na ito. There's many reasons why tayo nandito ngayon. Correct. Maraming mga pagkakataon na hindi natin na-expect. Ngayon palang pinag-pray natin nandito na po ngayon. So, siguro po, para sa mga first time, ito lang po ililip ko sa inyo, give yourself a chance. Yes! Because right now, we are not merely selling a product. We are just giving you hope. So with that, thank you very much.